Sir Police Major Philip Ines joining us on the line. Major, magandang umaga po. Peter Atrica po ito. Sir, alamin lang po namin yung mga update po mula sa side ninyo, sir. Yes, Ma'am Rica, Sir Peter, isang mapagpalang kalmadong umaga sa inyo. Update lang po tayo. Meron po tayong ongoing na protest rally. Dito po yan sa may liwasang Bonifacio, kung saan nga po yung huling bulletin po natin, mga more or less, mga 400 po yung ating mga kababayan na nandyan. Dito pong liwasang Bonifacio, Ma'am Rica, Sir Peter, ito naman po ay Freedom Park. Opo. So, nandun lang po yung mga pulis natin para bantayan lang po yung lugar, maayos na nagtatahimikan doon. Pero hindi po natin ito pinipigilan. At sa ngayon po, wala naman po anumang kaganapang ang pumupukaw sa ating kamalayan. Nandito lang po tayo para bantayan lang po natin yung katatagan ng lungsod ng Maynila. Opo. Major, meron na pong mga nire-route no, na traffic specifically sa paligid po ng Malacanang pati sa may Recto. Mula po dyan sa liwasang Bonifacio, are there traffic rerouting na nangyayari o mangyayari po? Yes, ang sa atin po dito, kung kailangan po natin na magkaroon ng pagsasarado, pasamantalang pagsasarado ng kalsada para po sa ating seguridad, gagawin po natin yon. Ang sa atin po dito, nakita naman po natin dito ngayon ay namamanas po natin ng maayos. Meron po tayong mga personnel na naka-assign para bantayan po yung daloy ng trapiko. At sa atin po, nandito po tayo sa Tumanyag, ipare-monitor natin. Nakita naman po natin na meron po tayong mga binabantayang lugar dito. At tulad isa na rin po dyan, yung US Embassy natin, ito pong vicinity ng Malacanang. Opo, Major, wala pong any idea kung sila po ay magmamarcha papunta doon sa EDSA? Sa ngayon po, Ma'am Rica, wala pa tayo natatanggap na yan. Ang sa atin na po, meron pong pagtitipon dito po sa liwasang Bonifacio. Sinabi po ba nila kung madaragdagan pa po yung mga taong dadating dyan? Kanina, Ma'am Rica, nagsimula po yan, mga 200, more or less 200. Ngayon po, mga increasing na po sila ng 400 as of yung last bulletin po. Opo. Major, meron po bang mga programa nangyayari? May nagsasalita po? Meron lang po silang, base po doon sa ating report on the field, meron lang po silang programa doon. Sa atin naman po, nandun lang po yung ating mga polis para i-monitor lang po yung lugar. At malaya po sila dyan, Ma'am Rica, Sir Peter, no? Magpahayag kung ano man po ang gusto nila dahil po Freedom Park at mataas po ang ating pagrespeto sa kanila pong parang. Major Ines, so just to confirm, merong pagtitipon dyan, mga 400 katao ang binanggit po ninyo, wala po siyang epekto ngayon sa flow ng trapiko mula dyan sa Quiapo hanggang papunta ng Taft Avenue. Normal po. Tama po kayo, Sir Peter, at hindi lamang po yun. Nakaantabay po yung ating mga pulis para alalayan natin yung daloy ng trapiko. Katulong na rin po natin yung ating local government dyan, yung ating mga MPTV. Sa ngayon po, wala naman po tayo nakikita ng pagbigat ng daloy ng trapiko doon sa nabigit yung lugar. Pero sabi ko nga, mingi po kami ng dispensa dito po sa may lugar po ng Recto Mindiola. Meron po tayong isasarado dyan dahil po doon sa mga ginagawa nating mga basic security measures. And it's confirmed po na mga INC members yung nagtitipon ngayon dyan. Yun po yung nakuha lang nating report on the field. Tinatanong din po natin kanina pero wala po nagsasalita doon sa kanilang hanay. Pero yun naman po yung pagkakaalam natin. At we presume po na sila po yung member po ng INC. And how many personnel po ang nakadeploy ngayon to manage ito pong pagtitipon sa liwasang Bonifacio? Sir Peter, katulad po ng binanggit natin, doon po sa liwasang Bonifacio, mayroon lang po tayong sapat na bilang ng ating mga personnel doon. Hindi na po natin binibigay yung eksakto dyan, pero sapat po yung ating bilang. Opo. Major, yung sinabi po ninyo na isasarang kalsada sa Recto Mindiola, hanggang anong oras po ang pagsara nito? Depende po yan. Doon po sa i-advise sa atin. Pag nakita naman po natin na pwede na po natin buksan po yung daloy ng traffic dyan, gagawin naman po agad natin. Yung ginagawa po natin dito, kalimitan, nagagawa mo naman po natin pag may malakihang mga pagkilos. Yung nga po yung pinapakiusap natin sa ating mga kababayan na bigyan po kami ng konting pangunawa dahil po sa mga ginagawa natin na ito. Ito pong Recto Mindiola, meron na po tayo pagsasarado dyan. At titignan po natin doon sa mga kalimitan pa po nating ginagawa na kung meron pa po tayo idadagdag na itasaradong kalsada dito po sa paikot po ng Malacanang. Ano po ang
situation ng security sa Malacanang ngayon? Meron po bang alert level yan? Meron na po tayong tinasa po yung ating alert status at ganoon naman po sa atin dito palagi pong nakaangat yung antas ng ating seguridad para sa ating mga kababayan. Meron naman po tayong sapat na bilang ng ating mga personnel doon sa vicinity po ng Malacanang at ganoon din po sa Maynindiola at sa iba pa pong area dito, Sir Peter. Alright, sige po. Maraming salamat po. Major, makikikumusta po kami throughout the day sa mga magiging update ninyo. Salamat sa panahon, sir. Thank you, Major. Yes, maraming salamat sa Ma'am Rika. Sir Peter, magandang bago po. Thank you po ang ating spokesperson at Chief Public Information Office ng Manila Police District, Police Major Philip Ines, ating Ayun. nakasama. 10:03 na nagmamadaling morning, tuloy-tuloy pa rin ang ating coverage dito. Huwag po kayong bibitawan na po. Oo. Kasi marami pang inaasahan na mangyayari by way of this pagtitipon at kung ano ang epekto nito doon po sa mga gustong magtrabaho, yung mga nagpaparot pa rito dito sa EDSA, dahil hindi lang po EDSA ngayon ang naapektuhan. Ano Oo. ha? Merong mga arterial roads, Oo. baka mga pati Mga Commonwealth. connect-connect. Oo, oo.